What's good, everyone? I'm Boom Gonzalez, and welcome to School Spirit. Today, we'll feature a dynamic baller who played a key role on the historic NU Bulldogs championship team of Season 77. JJ Alejandro started out as a scoring specialist, but soon enough, he expanded his game. With this immense progress, he was able to achieve team and individual success in the UAAP. Alejandro, confident move! JJ, aka the Joker, had a great collegiate career. Being a champ and a legit UAAP star only shows that his legend status as a Bulldog will forever be intact. Now it's time to relive his best moments with NU here on Glory Days. Balik tayo dun sa simula, Jay, kasi I want to know how you ended up in NU. Alam ko you were a high scorer for Mapua back then, their high school team. So, paano yung kwento na na-recruit ka ng Bulldogs? Well, I started playing sa mga barangay-barangay dun sa amin. Mga half-court. Tapos, I played in Lasal, Araneta. Near sa amin kasi sa Caloocan eh. Malabon lang kasi siya, so malapit. So, doon ako nag-start maglaro. And yung coach ko noon, yung brad ng father ko sa fraternity nila. Ninong ko rin eh, yung first coach ko. So, that time kasi wala akong balak. Wala pa sa isip ko na makalaro ng PBA, makalaro ng UAP. Pero doon ako namulat kasi back then it was, I believe parang 2007 yon. Tapos, kasagsagan na lang ng Lasal. Championship ng Lasal, kababalik lang ng Lasal eh. Parang nainganyo ako na, sige, seryosohin natin to. After ng graduation ng grade 6, may nag-ano sa amin, brad din ng father ko na may tryout sa Mapua ng juniors. Tapos after that, played in the national team sa Vietnam, sa FIBA Asia Under-16. Tapos, yun, nung under-16 dun ako napunta sa radar siguro ni Coach Eric sa National University. Meron namang mga ibang schools na nagre-recruit, pero yung NU kasi yung parang unang sa akin, nainganyo. Pag sinabi naman UAAP, what comes to mind? For me kasi UAAP para sa akin is a dream. You know, playing in the UAAP. Being in the UAP, one of the UAP schools, dream come true yan ng bawat bata eh. Bawat batang naglalaro. Every athlete talaga, yan ang pinaka-target muna. Makarating ng UAP. So for me, it's a dream. Okay, so eventually, what was the deciding factor that led you to ultimately choose NU? Unang-una, yung mga bosses namin, sila Sir Manny, sila Sir Hans, talaga hands-on sila sa pagre-recruit ng players. Kinausap nila yung parents ko, at the same time ako din nung nire-recruit. Tsaka si Coach Eric kasi parang father figure siya eh. Sobrang bait talaga niya. Tapos yung system din. Tapos parehas kasi ng system eh. Open system sa NU, open din yung tinatakbo namin sa national team. So parang yun yung parang naging ko na at least di ako masyado mag-a-adjust sa sistema. Halos parehas lang. And at the same time kasi yung NU, may plano sila eh, yung mga bosses na paangat na. So, gusto ko kasama ako dun sa pag-angat ng NU. So how was your freshman year in NU? What kind of adjustments yung ginawa mo na scorer ka nung high school tapos biglang role player ka ng freshman mo sa NU? Medyo mahirap siya. Kasi syempre sa college mas mama na yung mga kalaban mo eh. Mas pang PBA na, pang D-League na, di ba? Parang more on sa physical appearance. Kasi iba na sila eh. Parang nung high school ako, nung sa Mapua, halos wala kaming weight program eh. Wala namang ganun nung high school eh. So pagdating ng NU, parang yun yung nahirapan ako, tsaka kasi mas madepensa sa sa college kaya compared sa high school, mas may sistema. So parang yun lang, doon lang ako medyo nahirapan, pero naka-adjust naman. Bench warmer talaga ako eh, kami nila Pao eh. Yan, si Pao Abilola, Kyle Lopez, Troy Rosario, Glenn Cubuntin. Lalaro kami parang 2 minutes, 3 minutes, parang karelyebo lang ni Ray para magpahinga siya ng mga a minute or two.
Tapos, yun, parang nanibago ako sa ganong role. Siyempre, rookie ka di ba? Hindi mo naman, akalain na magaganon bigla. Naisip mo ba, meron bang time, Jay, na naisip mo kung mali yata itong nagawa ko, mali yata yung napili kong school, Meron bang ganong time? Oo, parang first year ko parang ako ginagamit So sabi ng ng airpot ko, parang pag-isipan mo muna, tignan mo muna yung second year mo kung ano mangyayari. Sabi ko, sige, bigyan muna natin ng chance. Okay, tapos, kailan naman yung moment na naisip mo, okay, okay na, eto na, this is where I belong, I'm settling down with National University. Second year ko, bago pumasok ng season, parang may mas magandang role sa akin dito Parang may okay na role na binibigay sa akin sila coach. Sabi ko, sige stay na lang, tsaka sayang yung taon kapag nagpahinga ako that time, yun yung Jerry Pingoy issue na if you transfer 2 years, ganun. So parang sayang yung taon, sige, stay na tayo sa inyo. Naalala mo ba yung time, Jay, na yung individual game mo, yung personal game mo, nahihinog na para sa UAT? Siguro nung second year din, kasi ang dami namin liga nilaruan nila Coach Eric. Hindi kami nag-tune up ng mga other college teams, bihira. So ang tune up namin mga D-League, mga may time pa na PBA regular siya nakalaban namin sa tune up Tapos nung nag-tune up na kami ng college, parang sabi ko, nag-improve na ako nakakasabay na ako sa mga sa mga banggaan, sa mga utakan yon. Parang na ako, parang okay na, naka-adjust na ako, ganun. Okay, JJ, pag may lumapit sa'yo and says the words, glory days, anong pumapasok sa utak mo? Walang ibang sagot kundi yung 2014 championship. Yun lang. Ang daming pinagdaanan ng team na yun. Until now, fresh pa sa memory namin. Okay, your championship team, Jay, napaka-special talaga nung team na yun, obviously, historically, no? Pero lagi ko sinasabi sa TV noon, nung ina-anchor ko yung games yun, na parang ang dami nyo munang pinaghirapan na heartbreak bago kayo nakarating doon. Twice kayo naging 5th place, tapos twice kayo nag-Final Four, tapos natalo pa kayo kahit na may twice to beat advantage. I want to talk about that time, Jay. Kwento mo sa amin, when you lost all of those games and all of those chances, how did you feel? How did the team feel? So, coming to the UAP, nasa radar kami. May mga target kami. Ika nga, may mga target kami sa likod na kami yung team to beat. Kasi nga, lakas daw namin. And it's time na daw for a championship. Kasi that time we have Ray Parks, Embe, Alolino. Full of talent Talented talaga yung team. So ayun, coming to the season, parang pressured kami kasi nga parang first time namin maramdaman na ganun First time namin na kami yung may target sa likod kami yung parang lahat ng team gusto kaming talunin. Number 1 kami after the eliminations, tapos we had a chance na makalaro ng finals. Nagbago siya kasi nga UST yung kalaban. So parang kontrapelo kami ng UST Game 1 talo. Sabi na okay, meron pang may isa pang game. Nung game 2, yun ang pinakamasakit na talo na ramdaman ko. Parang lahat kami hoping na na mananalo talaga kami. Alam namin mananalo kami. Tapos nung natalo kami, medyo ang laki pa ng lamang. Parang deserve ba natin na maganyan? Parang deserve ba natin to yung ganitong talo? Kasi nga, ang dami ng pinagdaanan ng school. Tapos minsan lang manalo, di ba? Kasi ganun pa yung mangyayari. Isa ka lang mag-number 1 Tapos mata-twice to beat ka pa. Laglag. Yun, parang laglag talaga yung tuka ng mga players after that season. May doubt na kami na kailan kaya tayo ulit ganong chance na mag-number 1, twice to beat. So parang ganun. Ang hirap. Okay, so after that series of losses or that big loss, nagkaroon ba kayong mga internal problems na nagsisihan ba sa loob ng team or meron bang nag-aaway? Sa amin, wala kasing ganun Walang sisiyan walang turuan na to kasi, ito ganyan
ganun minold nila Coach Eric yung team eh. Parang hindi pwedeng kasalanan lang ng isa eh. Kasalanan talaga ng lahat. So wala kaming there's no pointing fingers. Actually, everyone nga na nagsasabi na my fault na ganun. Wala yung ikaw kasi kasalanan mo ganun ganyan. Wala, pero akuin mo yung mali, yun, lahat sila, lahat. Okay, so obviously it was a disappointing finish for you guys, even if nakapasok kayo sa Final Four for the first time in 10 years. Si Ray Ray Parks, paalis na. How did you approach the following season na wala na siya? Yun nga, nag-announce si Ray na hindi niya nalalaroin yung niya, di ba? Yung last year niya. Easy 20 points yun, yung mawawala sa'yo. Sabihin natin 20 points, 8 rebounds, 5 assists. Easy, di ba? Ang laking pupunuin. Sabi namin, kaya ba namin to? Wala si Ray. Tapos wala si Embe, wala na. Si Alfred. Pero yung team na yun talaga, we refuse to lose. Parang grabe talaga yung ng team na yun. Character ng team na yun, grabe. Tuwing may pinagdadaanan kami, parang sinasabi sa amin na nila coach na dig deep kung ano yung mga pinagdaanan nyo. So parang nung na si Ray na hindi nga maglalaro, sabi namin na parang tinik namin as positive na parang sige, next man up. Kung walang i-score sa atin, kung di tayo makascore, edi huwag na natin sila pa-score. Ganun ang mentality namin eh. Yun nga, sabi ko nga kanina, yung team na yun sobrang special kasi we refuse to lose talaga. Kasi ang captain po namin nun, si Glenn Cobuntin eh. Kapag nagloko-loko ka kay Glenn, patay ka kay Glenn. Sino ba di matatakot kay Glenn doon, di ba? Laki ni Glenn eh. Laki ng katawan. Agile. Pag nag-screw up ka sa practice, pag nagalit si Glenn, kung nag-iisip ka, hindi ka lalaban eh. Di ba? So, yung leadership din ni Glenn, pati ni Jello, tsaka nila Troy yung nag-ano sa amin. Lahat sila parang tumayong leader namin. Naalala ko yung yung NU team na yan, Jay, na yung identity nyo sobrang bagal, sobrang defensive. You would be involved in ugly games, tinatawag nila, and you would win the ugly games. Now, you defeated Ateneo in the Final Four. How did all of those heartbreaks before all of that motivated you to come out stronger? Entering to the Final Four, parang may may kumpiyansa kami kasi kontrapelo sa amin yung Ateneo eh. Kontrapelo kami sa kanila eh. Parang that time kasi eliminations, di sila nanalo sa amin. So parang thinking namin, talunin muna natin sa to, tapos tingnan natin. Well, knowing Ateneo naman, Final Four, iba na yung di ba? Iba na yung atmosphere sa Final Four. Walang game plan namin, kailangan walang contributions yung Ateneo 6-man, which is the crowd. Okay, so nakarating na kayo ng finals, pero natalo kayo sa FEU Game 1. Explain naman what happened after that game and how were you able to come back for game number 2 in front of our record crowd? So nung game 1 kasi parang may may jet lag pa eh. Yung tawag namin eh. Parang may jet lag pa na kakapasok lang ng finals. Parang di pa kami makapaniwala ba na sa finals ba talaga tayo? Tapos nung game 2 na, parang na namin, sige, turn on na. Na. Couple of adjustments lang naman nung game 2, parang same as game 1 lang. Parang hindi kami mentally ready nung game 1 eh. So parang yung sabi namin sarili namin, parang game 2. Ito na yung game 1 natin. Sige, laro na tayo Ayun, naglaro, nag-response lahat. Kayo ba, napansin nyo sa warm-ups pa lang or during the game, nakikita nyo ba na nape-pressure na yung FEU, na nasa kanila yung pressure na manalo, na lamang sila sa series and everybody thought na sila talaga yung may advantage? Siguro lahat naman ng team ganun kapag nanalo ka ng game 1. Kasi may pressure ka na kapag hindi mo tinalo ng game 2 yan, magpapalit ng momentum eh. Di ba? Sa amin kasi wala talagang pressure eh. Kasi unang-una nga, hindi namin expected na makakarating kami ng finals eh. So parang nasa kanila lahat ng pressure. So kami, wala, laro lang talaga. So napag-uusapan talaga yon na break niyo yung attendance record sa Araneta. Una, Game 2 na almost 25,000. And then Game 3, more than 25,000 ang record sa Araneta. Kayo ng FEU ang naka-establish nun. I mean, how do you feel? And how were you able to do that? Yeah, hanggang ngayon pinagmamalaki ko yun. On a Wednesday,
How did you attract this crowd? Parang kasi nga, NUFEU, di ba? Hindi naman kami mga bigating school na hindi naman kami ganun kalaki ang school, yung population namin. Especially kami, NU, hindi ganun kalaki pa yung population namin. So parang expected namin, parang baka konti lang manood Pero pagdating nung Game 3, saan galing itong mga taong to? Sabi, sino itong mga to? Di mo mga estudyante lahat yan. Mga alumni. Yan, mga alumni namin, tsaka yung mga tiga Sampaloc. Nanood sila lahat. Full force. Yan, mga families namin. So, nakaka-overwhelm lang talaga na makita mo na ganun yung support sa inyo. Okay, in Game 3, you won convincingly. Okay na, nag-champion na kayo. So, how was the celebration on court, tapos sa locker room, and then even in days after? Kwento mo naman sa amin. Yung funny thing nga kasi, kilala mo si Coach Eric, sobrang simple niya, di ba? Ayaw niya yung mga gesture, yung mga, di ba, yung mga, ganun, ayaw niya yung mga ganun eh. Eh ako, sabi ko sa sarili ko, Game 3 na, bahala kayo kung sino magalit sa akin. Basta pag nakashoot ako ng 3 points, mag-ano ako, magagawa ako ng celebration ko. Yun nga, parang nag-enjoy na lang kami. Tapos pagdating nung entering fourth quarter, parang nakita namin, parang kaya-kaya, parang eto na yun Tapos pabawas na yung oras. Konti na lang, konting tiyaga pa. Yun na, nung umano na yung final buzzer. Sobrang, parang lumulutang ka na sa Cloud9. Nung nalaman nyo na ang tapos na, tapos, champion kami. Tapos parang, ang tagal pa pumasok sa isip mo na, totoo ba to? Totoo ba yung nangyayari? Pinag-uusapan yung history, yung 60 years na break yung curse na hindi kayo nanalo ng championship. Do you understand yung magnitude na nagawa nyo during that year? Nung nanalo kami, parang hindi pa eh. Pero nung mga dumating na yung mga media, mga interviews, mga guesting, mga basta ang dami eh. Ang dami na. Doon na pumasok sa isip namin, ang laki pala nung natin sa school na iambag natin. Okay, Jay, sa finals, may naalala ka bang signature play mo or any of your teammates from the finals, yung naging parang signature play ng finals na yon? Yung layup ni Glenn na N1. Fourth quarter na eh. Parang last 3 minutes, 2 minutes. Sa amin na talaga yung momentum, lumayap si Glenn. Tapos, yung moment na yon, hindi niya alam na nandun yung parents niya. Pinalipad yung parents niya nila Sir Manny dito sa Manila para manood ng finals game 3. Hindi alam ni Glenn. Wala siyang idea. So, pag layup niya, Paul counted. Pagtingin niya doon sa bench namin, nandun yung daddy niya, pati yung mom niya. Naiyak na si Glenn. So parang yun yung namin na hindi namin makakalimutan. Parang sobrang sweet talaga nung championship, tsaka nung moment na yun. Oo, naalala ko yung kwento na yan dahil obviously binigyan ako ng tip ni Tita Marisa about that story for Glenn Cobuntin at hinawakan ko talaga yung bit of information na yan until it was the right time and perfect nangyari towards the end of the game. So, signature play and I will remember it, you will remember it. Ang tanong ko ngayon, Jay, after winning that historic championship, what was the biggest change you've experienced personally? Personally kasi ang goal ko na is makarating na ng PBA after the championship. Parang, nasa radar na kami. Parang, may chance na siguro na makarating ng PBA. Tapos, yun. Ever since naman, yun yung dream ko, makalaro ng PBA. Makaabot man lang. Kasi dream ng parents ko eh. Dream ng airpot ko eh. Na makalaro. So, parang yun ang ko na goal ko na. Parang, pwede na siguro, kaya na to. At least may chance ako makapag-PBA. Okay, so may championship ka na, pero hindi pa kita natatanong. How does it feel to also become a mythical 5 selection in the UAE? Hindi ko expected talaga yon yung mythical 5. Kasi sa akin, yun nga yung kaya bumaba nga yung ko lang, di ba? Scoring ko. Tapos, hindi ako masyadong score, puro pasa ako, tsaka rebounds. Kay Coach Jamay ko nalaman eh. Siya yung tumawag, nag-text sa akin eh. Sabi niya, congrats anak, mythical 5 na. Ako paniwala pa, mythical 5. So, yun nga, parang sobrang blessed ko na masama sa mythical selection and doon ko lang din nalaman na ako pala yung league leader ng assist. Sabi,
talaga ba ako ba? So parang nagulat ako na mag-mythical 5. Yun. Looking back at your days with NU at saka your whole UAP career, what are you most proud of? Yung ano pa rin yung championship pa rin talaga eh. Yun ang pinaka-proud moment ko. Parang, hindi mo mababawi sa amin yun eh, kahit anong kwentuhan, kahit inuman lasing pa yan. Kahit yung mga bata ngayon, yung mga naglalaro sa NU ngayon. Kahit anong yabang nila sa amin. Yun lang ang pambawi ko eh. Champion kami. Now, JJ's road to being a complete player included facing the best opponents. The motivation to succeed against them forced him to work harder. Now, let's find out who exactly made the Joker step his game up here on Rival Schools. Okay, Idol, sabihin mo naman kami kung sino yung pinaka nagpahirap sa'yo sa depensa sa UAP. Lagi ko matchups yung si my friend eh. Si Ron Denison sa FEU. Oh, ganun talaga siya maglaro eh, physical eh. Alam mo naman, galing Cebu, di ba? Iba ang laro sa Cebu, talagang pisikalan. Siguro yung iba hindi lang na-appreciate si Ron na ganun talaga siya maglaro. Minsan, ewan ko kung sinasadya niya, pero madalas din niya sinasadya. Ganun siya eh. So parang, pero magaling talaga siya dumipensa. Yung ma-appreciate mo talaga sa kanya, mapapalabang ka talaga sa kanya. May rival ka ba, Jay, sa UAP? May naiisip ka bang or kino-consider na rival? Hindi kami masyado nagbabantayan eh. Kami ni Paul Desiderio. Kasi halos sabay kami pumasok ng UAP eh. Nung rookie year namin, mga first year, second year, kami nagbabantayan niya ni Paul. Tapos, parang kontrapelo din namin yung UP. Parang may parang last 2 years ko, parang last 3 years, parang yung mga laro namin against UP, parang split lagi. First round, mananalo kami. Second round, talo kami. Tapos next season, talo kami first round. Tapos panalo kami second round. Parang yun, parang si Paul yung naging rival. Okay, so meron namang bang player na lagi kang excited to face? Laging na-challenge ka? Si Manong, si Kiefer. Idol ko kasi yun eh. Idol kasi Manong eh. Sobrang nilook up ko talaga siya since high school pa ako. So parang every time na makakamatch up ko makakalaban namin sila, parang parang gigil na gigil ako. Gusto ko talaga mag-perform na maganda. Ang galing na kasi. Ang talino pa maglaro. So parang nung high school, nung nakita ko siya maglaro, hindi ko pa siya kilala nun eh. Kasi parang, uy, Kiefer Rabena eh. Bago ako sa makuha, Kiefer Rabena. Sino ba si Kiefer Rabena? Nakita ko na maglaro sa national team, under 16. Sabi ko parang ibang klase tong player na to ah. Hindi to karaniwang player. Parang merong iba eh. Advanced siya eh. Sa katawan, sa utak. So parang ngayon, sabi ko, gusto ko ganito ako kay Kiefer. Ito idol ko. Idol, may naaalala ka bang game sa UAP na you were really in the zone? Walang makapagpigil sa'yo? FEU kalaban. First round, season 79. Down kami by 12 ata or 10 points in the fourth quarter. So parang 16 points ata ako sa fourth or 20. Basta hindi ko na maalala eh. Basta end ako 32 points ata. May stretch ako na parang 12 points straight, ganun. Si Trinidad yung bumabantay sa akin nun. Parang foul trouble din si my friend doon. So parang nag-take advantage ako na, uy, wala si my friend. Sige, bakbakin natin ng bakbakin. Alam mo, madalas kong tinatanong sa mga kasama natin dito sa school spirit na meron bang school na hindi ka pwedeng matalo? Kung ako tatanungin kasi, yung Lasal yung pinaka,
talented na team sa UAP nung mga panahon namin. Tsaka ang lalaki nila kontrapelo kami sa mga malalaking players meron silang Norbert Torres, Manop Stal, sino pa ba? Perkins. Malalaki lang namin dati si Glenn, si Troy, tsaka si Alfred lang. Sila, ang lalaki nila. Parang magkapelo namin na ang hirap talaga. Yun yung pinakamahirap nila para sa amin. Okay, Jay, lastly, what does school spirit mean to you? Parang, for me, parang kung gaano ka ka-proud na nandun ka sa school na yun. Yung spirit ng school, kung gaano mo ka-proud dalhin yung school mo. Yun yung school spirit para sa akin. Yung school spirit ba, was it a big factor in your play and your team's performance? Malaking factor kasi yun nga, may yung school na talunan di ba? Tapos ang vision nung nila Sir Hans, nila Boss Manny na i-turn around. Yun yung goal nila, parang sige, try natin ito pa rin yung mga goal. Yun din, parang yun din ang goal namin parang makilala din yung NU. When you were finally in the Final Four and then nag-champion na, did that have an effect on the school spirit around the campus? Biglang boom yung population nung NU Tsaka parang yun nga na na sa radar na uy, NU yung nag-champion na, yun yung pumasok nung Final Four lagi yan parang nagiging na siya, parang level na rin dun sa mga ibang schools. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi kung wala yung NU, siguro wala ako dito sa sa PBA. Hopefully na makapag-UAP na, kapit lang. A big shout out to JJ Alejandro for swinging by the show. His basketball journey with NU was truly amazing, and I just wish we had more time to hear more of it. But that's it for now. We heard some great stories from great athletes. We thank you for watching. See you again soon here on School Spirit.